Good morning mga kabislan. So dito po tayo ngayon ulit sa Gumaca, Quezon. So new property ulit tayo mga kabislan, ano? So itong property po natin ay roadside property. Yan, 2.4 hectares po ito mga kabislan. And yun, ang kagandahan po dito mga kabislan, wala po tayong dadaanan na rough road, ano? So kahit mga sedan, mababang kotse, ano? So pwede po ditong makarating. Yan. So maganda rin mga kabislan kasi meron din po siyang linya ng kuryente. Yan, so meron pong signal ang wifi, ang mga cellphone, ano? So bali tuhog po siya ng kalsada. So ito pong left side ko, saka po itong right side, ano? Yan. Tuhog po 'yan. Yan. So ang kagandahan nito mga kabisland, flat land po siya, no? And yun, napakadami pong puno ng tanim. Yan. So ay puno ng niyog, ano? So dito sa part na ito mga kabisland, so medyo may mga matataas na rin po na puno ng niyog, ano? Yan, itong area na to, itong binibidyoan ko na to, so medyo may matataas na po siya. Pero pagdating naman po dito sa part na to, so may mga takaran po siya, no? Yan, may mga takaran po na nyog. And ang kagandahan dito, marami po siyang puno po ng saging. Yan. So ito po yung structure po ng lupa niya. Yan. So medyo madamo lang po itong mga sagingan mga kabisland. Yan. Medyo madamo lang siya ng konti, ano? Yan. Pero kung maganda mga kabisland, hindi siya yung makahoy-kahoy, ano? Yan. So mga dahon-dahon lang talaga siya. At mga damo-damo, then pwede naman po yung ano, pwede naman po yung grass cutter lang, ano? Yan. Yan po yung mga saging. Napakaganda. Tapos may mga tanim din po na nyog na bago. Ano po. So yan po yung kabila, ano? Yan, yung mga nyog po niya. Medyo matataas na po siya ng konti. Yan. So very accessible and productive mga kabislan itong property na to. Napakaganda. And ang kagandahan pa rito mga kabislan, malaki po yung frontage, ano, sa kalsada. So bali meron po tayong almost nasa 150 meters na frontage, ano po, dito sa kalsada. Ano po, yan. So ito po yung kalsada niya. So medyo maliit lang po yung kalsada niya dito sa part na to, pero yung dinaanan po namin doon, so malaki po siya, ano. So ito po naman po ay kasya naman po dito yung dalawang ano din, pag nagkasabay, dalawang sasakyan. Yan siya. So two-way naman po ito mga kabisland. So may sapa ba doon kuya? Doon ang sapa niya. Na lang po yung bahala maghanap kung ano po dito saan kayo magpipisto ng bahay. So maganda naman po at kapantayan naman siya. Yan. So ilang barangay pa kuya ang ano doon? Sa unahan. Yan. So meron pong 4 na barangay pa sa unahan nito, ano? So malapit lang din po ito sa ano, sa provincial road. So mga ano lang po siya, 10 to 15 minutes drive. So yan, sa provincial road, ano? So malapit lang. So meron po siyang mga ganitong tanim. Yan. So medyo masukal lang dito sa part na ito mga kabislan, dito yung masukal niya. Marami siyang mga kahoy-kahoy. Ano po, hindi tulad dun sa mga taniman ng saging na medyo malinis. So yan, pwede po ninyong ulingin yan. Pagkakakitaan nyo pa yan. May puno rin po ng santol. Yan
Ayan, madami yung nag-harvest ng saging dito. So tingnan natin dito, walang daan. Ayan. So dito sa part na ito mga kabisland, medyo ano siya dito, ano, ito yung part na medyo ano siya, palusong. Medyo hili po yung part na to, pero mababaw lang naman mga kabisland, pero medyo tarik siya ng konti eh, kahit na mababaw. Tapos yung puro po ng mga saging dyan, tapos mga jog, ano, napakadaming pong tanim. So malinisan lang talaga siya para mapasok po yung loob, so maganda na siya. Yan, ito po, medyo pantayan po yung lugar na to, pero masukal kasi, hindi po natin mapasok, kaya dito lang po tayo sa tabing kalsada. So ang layo po nito sa town proper, mga 25 to 30 minutes drive. Yan, town proper na po tayo ng Gumaka, no? So maganda naman po sa Gumaka kasi yan, maganda, madami na rin po siyang galaan. Yan, so hindi po din binabaha ang Gumaka, no? Sa kagandahan, wala tayong dadaanan ng mga rough road. Dito tulad po sa Tagkawayan, sa Kalawag, ano po, so medyo pangit, sa ngayon medyo pangit ang daan doon, ano, kaya tumatagal po yung biyahe. So ito mga kabisland yung ano, yung kaninang binidyohan natin, ano, so medyo mataas-taas yung ano dito, yung hili niya, hili part niya. Ayan, no. So medyo may ano siya, no, mga bulubundukin din siya. Yan, pero yun, yung part na to, pantayan po siya, no. So may mga pantayan, may mga hili, yan, tulad po nito. Yan, ito po halos pantayan siya. Yan, ang daming puno po dito lang, ano, santol, so di pa na namumunga, no. Yan, so maganda ito mga kabislan sa mga ano, paghahayupan. Yan, baka, kambing, kalabaw. Yan, so ito mga kabislan, no, so halos pantayan, tapos may Carabao grass din. So mga dito naman, part na to, yun, same lang din po, hardwoods, fruit bearing trees, and yun, mga nyug po na hitik po sa bunga. Yan. So yan, pwede rin po kayo dito mag-migrate kung gusto po ninyo ng farmland, ano po, sa probinsya ng Quezon. So pwede nyo po itong i-consider, no. So ang kagandahan, very productive and accessible, ano. Yan, kailangan lang pong palinisan para ma-appreciate po natin yung area. So may mga ano lang talaga siya, may mga madadamo talaga siya, and may mga malinis din naman. Yan, so tulad po nitong sa part na to, so medyo pantayan pa din. So yung kanina lang po sigurong pinuntahan natin na madamo, yun po yung ano, no, yun po yung medyo hili, ano, medyo pabalon kasi yung itsura nito eh. Pero pagdating naman po dito, so medyo okay naman na siya, pantayan naman na po siya, no? Ayan, may mga rambutan pa, no, may mga puno ng rambutan. Tapos ito naman mga mahogany area na to. Tapos meron siyang puno po dito ng ano, hardwoods po ito mga kabislan, hindi ko lang alam ang tawag dito, acacia. Yan, acacia daw po yan. And yun, area na yun, maganda rin mga kabislan, no? Tingnan natin. So may area mga kabislan na ganito talaga, puro grass, Carabao grass. Yan. So sa area na ito mga kabislan, dito pwede kayo magbahay dito. Ang ganda ng pisto po dito, ang ganda ng aura, ano po, ang ganda ng vibes dito. Ang kagandahan, malapit po kayo yun sa poste ng kuryente. Aron po yung poste ng kuryente, oh. So ganda dito mag ano, hayupan. Pwede talaga, malinis. Ito po mga mahogany nito mga kabislan, no? Ang ganda. Tapos may star apple, ano?
Ayan, napakadaming mahogany. Tapos pagdating naman po doon sa area na yon, sabi ko nga, doon po yung medyo matataas po yung niyog. So pwede naman po yung taniman na panibago. Ilang taon lang meron ulit kayong niyog na namumunga. Tapos madami rin pong fruit bearing trees, saka po mga hardwoods. So yung dulo po nito ay merong daw pong sapa. Yung dulo po dito sa kalsada. So, tingnan po natin. So kung gusto po ninyo makita itong property, so pwede po kayo mag-message sa aking Facebook page, so search nyo lang ang Bestland PH. Yan. So call text po kayo sa aking Viber and WhatsApp po. So pag tinignan naman po ninyo itong property, so hindi lang po ito yung pwede namin ipakita sa inyo. So marami pa kaming property na pwedeng ipakita na malapit lang din po sa lugar. Kaya marami po kayong pagpipilian. Yan. So dito po punong-puno po siya ng dito, ng mga hardwoods. Ang ganda. So ito mga kabisland, meron po ditong sapa, so bali kasama pa po siya sa property. Ito po yung sapa niya. Yan. Ito po kasama pa po ito sa property. Yan. Area na to. Yan po siya. So dito mga kabisland, so medyo madumi lang yung nila dito, yung sapa niya, po. Pero pag nakayod po yan, maganda na rin yan. Yan. Tapos meron po dito mga kabahayan. Yan. Yan. So hindi po ito dulo kasi hindi po kasi ito dulo, so bali nasa entrance lang kasi tayo kanina. Ito. Yun po. So bali hanggang doon po yung property mga kabisland sa may Batunay, So dito mga kabisland, mga kabahayan dito. Ayan. Mga kabahayan po siya, ang daming bahayan dito. Ayan, so may mga tindahan, mga kabahayan po dito. Ayan. Ang ganda mga kabisland dito sa community na to. Ayan. Ayan po sila. So yan po mga kabisland, ganda. So ito mga kabisland, so ulitin ko, kung gusto po ninyo makita itong property na to, so pwede tayong mag meet up sa Jollibee, Jollibee Gumaka, yan. So pwede rin mo po sa LTO ng Gumaka, tabirang din po ng highway yun. Then yun, drive lang po tayo ng mga 20-25 minutes papunta po dito sa property. So yun, kagandahan lang mga kabisland dito sa property ng Gumaka. Medyo maganda po yung daan, and yun, di po siya binabaha. And ang kagandahan dito sa property na to, tabing-tabi po siya ng barangay road. Actually tuhog po siya, so medyo marami kayong pamimilian kung saan kayong pesto magbabahay. Yan, so wala namang problema sa kuryente. Pagdating po sa tubig, meron po dito linya naman tubig yung barangay. Then bili na lang kayo ng mga mineral water sa mga water refilling station. So dito sa area, sa na to mga kabisland, sa lupa na to, sa property na to, so may mga hilly part talaga, may mga malalalim. Tapos pero karamihan naman po ipantayan, yun, hindi naman kayo magsisisi sa mga tanim po nito kasi punong-puno siya ng tanim. Yan, so hanggang dito na tayo mga kabisland, so call text lang po kayo. Ingat po palagi, God bless.